In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market. Humina si Bitcoin at bumaba sa 6-month low habang lumalakas ang takot sa AI sector at nagiging risk off ang market. Mula Monday hanggang Friday, umabot sa mahigit 11% ang ibinaba at sumadsad ang price sa around $94,000. Hindi ito bastang hinigop, sabay na naglabasan ng mga weakness sa tech. May net outflows ang spot BTC ETF sa US at may mga isolated selling na nagdagdag ng takot sa mga trader. Ang unang tanong ng marami, tapos na ba ang market drop o may susunod pa bago bumalik ang confidence? Sa futures at derivatives, mababasa ang perspective ng mga pro. Tinanggal ng market ang nasa $900 million na leverage long sa Bitcoin. Mukhang malaki pakinggan pero mas maliit ito kumpara sa malalang wipeout noong October 10 kung saan dahil sa sobrang nipis ng liquidity, bumulusok ang open interest at nagkaroon ng chain reaction. Ngayong linggo, yes, masakit ang bigla ang pagbagsak pero hindi nadurog ang buong istruktura ng market. Nananatili ang BTC Futures Premium sa paligid ng 4%, mas mababa pa rin sa 5% na itinuturing na neutral pero hindi na rin kasing babaw ng 3% na naitala mas maaga ngayong buwan. Ibig sabihin, limitado pa ang demand sa bullish leverage. Hindi rin ibig sabihin ito na sobrang lakas na ng bears, mas eksakto sigurong tawaging defensive ang posisyon ng karamihan. Kung titingnan natin ang long to short ratio ng malalaking account, may interesting na division. Sa Binance, nagdagdag ang whales at market makers ng longs mula Wednesday. Sinasabayan ang pagbaba sa ilalim ng $100,000 at nagbabay the dip. Sa OKX naman, nababawasan ang bullish exposure nang mabasag ang $98,000 support kaya may force na pag-a-adjust ng risk. Kahit may ganitong senaryo, mas optimistic na ngayon ang ilang pro kumpara noong Tuesday. Hindi pa ito full risk on pero hindi na rin tulad ng sobrang pag-iingat sa unang bugso ng pagbagsak. Malaki rin ang papel ng macro. Nagbalik ang usapan sa inflation pressure matapos sabihin ni President Donald Trump na puputulin niya ang ilan sa tariffs para maibsan ang taas presyo sa pagkain. Si Mohamed El Erian ng Alliance ay nagbabala na tumitindi ang recession risk dahil sa affordability crunch sa mas mababang kita ng households. Kapag ganito ang tema, natural na nagdidi-risk ang pera, mas maraming cash, mas kaunting aggressive bid, hindi nakatulong na nagkaroon ng 2-day $1.15 billion net outflow sa US spot Bitcoin ETF. Maliit ito kumpara sa total AUM, mas mababa sa 1% pero sapat para sumindi ang ayoko munang maipit sa emosyon. Dagdag pa, may isang old Bitcoin holders mula 2011 na nagbenta na naghatid ng ingay. Malinaw namang isolated ang event na iyon pero sa ganitong environment, kahit maliit na trigger ay pwedeng magpaandar ng bots at magpalala ng fear. Sa options market, steady ang message ng pag-iingat pero hindi panic. Nananatili sa 10% ang BTC options, 25 delta skew, mas mataas sa neutral na 6% kaya may premium pa rin ang downside protection pero malayo sa 16% peak noong nakaraang buwan. Kung ihahalo-halo ang datos na ito sa price action, down ng negative 24% from all-time high, makakabuo tayo ng larawan na defensive. Kapag ganyan ang timpla, madalas nauuna ang consolidation bago ang malinaw na reversal. Kailangan muna ng panahon para humupa ang leverage at maipon ulit ang tiwala. Dagdag sa kabuuang larawan, dumapa din ng ilang malalaking pangalan sa AI at compute. May mga kumpanyang nasa $20 billion pataas ang valuation na nagbawas ng higit 15% mula November 5 kasama ang CoreWeave, Ubiquiti, Nebius Group, Symbiotic at Supermicro Computer. May mga tanong din kung pinalakas lang ng accounting sa depreciation ng hardware ang earnings momentum ng ibang tech. Ang resulta, mas maraming prop desk at fund ang pumipili muna ng cash habang nagiintay ng linaw sa ekonomiya. Kapag ganito ang sentiment, hindi may iwasang madamay si Bitcoin dahil lumalayo ang market sa high beta na assets hanggang may malinaw na pivot sa policy o sa data. Hindi rin umubra ang sentiment sa retail, lumubog sa extreme fear ang Crypto Fear and Greed Index at nagprint ng score na 10, pinakamababa mula February 27. Noong February low na yon, sabay may worst single day outflow ang spot ETF na $1.14 billion at bumaba si BTC mula 102,000 papuntang 84,000. Pero sabi ng ilang analyst tulad ni Andre Dragos ng Bitwise, mas mababa ngayon ang price pero hindi kasing lalim ang bearish reading kung ihahambing sa nakaraang mga crash. May positibong divergence sa ilang composite sentiment gauge. Sa charting side, may nababanggit na falling wedge at positive divergence na
maaaring magsilbing exhaustion sa seller side, pero kahit may ganitong signal, hindi nito tinalo ang pangangailangan makita muna ang tunay na buyer follow through. May isa pang pangyayaring nagdagdag ng ingay. Naglipat ang strategy ng 58,915 BTC or 5.77 billion dollars ang halaga papunta sa bagong wallets. Mabilis lumaganap ang magbebenta na siguro na haka-haka, kaya automatic na nag-react ang bots at algos. Ilang on-chain at data analysts ang naglinaw na mukhang custody rebalancing ito at hindi distribution. Kahit ganon, sensitive ang market kaya sapat na minsan ang maling reading para bumigay ang mga late longs. Mas mabigat ang sumunod na datos. Unang beses na bumagsak ang NAV multiple ng MSTR sa ilalim ng 1. Ibig sabihin, mas mababa ang market value ng shares kaysa sa value ng Bitcoin holdings minus liabilities mula sa matagal na premium ay naging discount. Pwedeng interpretation nito ang takot sa utang, sa liquidity o sa sustainability ng modelo ng agresibong pagbili ng BTC. Kahit bumalik sandali ang MNAV sa 1.09, mababa pa rin ito kumpara sa dating premium days at sinasabi ng K33 Research na mula November 2024 ay bumagsak ng $79.2 billion ang equity premium ng strategy at hindi lahat ng equity demand ay nauuwi sa tunay na spot BTC buying. May mga nagpakalma rin tulad ni Willie Wu na nagsabing hindi malamang mapilitang magbenta ng malawakan ng strategy sa susunod na bear market kung nasa itaas ng $183.19,000 by 2027. Katumbas ng humigit kumulang 91,500 na BTC price sa 1-to-1 NAV. Pero nag-iwan siya ng babala na posibleng magkaroon ng partial liquidation risk kung mahina ang takbo sa 2028 cycle. Update naman tayo sa price action dito ni Bitcoin. So kagaya ng inaasahan, bumagsak pa nga si Bitcoin below 100,000 and create another lower low. So bumigay na yung support sa 100,000 at posible na itong magsilbing resistance. Sa classic technical analysis, ito yung tinatawag na polarity sa ICT concept mitigation. Ibig sabihin, kapag bumalik yung price dyan, may chance na ma-reject lang. Sa weekly time frame, this is considered a displacement of previous weekly swing and normally meron itong relief rally. Mag-a-attempt ng recovery pero bago ka ma-excite, mataas pa din ang chance na ma-reject ito sa previous swing high. Sa area ng above 117,000 price level. In a classical pattern na falling wedge, hindi tayo agad magiging bullish dyan hanggang walang valid breakout sa swing. A convincing breakout na masusundan ng higher low. Kung wala yon, mananatili tayong bearish dito sa price action ni Bitcoin. Posible pa yan bumaba sa 90,000 kasi meron pang liquidity. Again, probability lang yon. Kasi nasa discount area na ito, malapit sa golden ratio, habang lumalalim yung pagkabasag ng previous swing low, tumataas yung chance na mag-bounce na ito. It's case to case basis, not all the time. Depende sa mga factor na nakaka-impluensya sa price. Kapag nag-bounce ito, malapit sa swing high, masasabi natin na shorting opportunity pa din ito sa ilang mga traders sa lower time frame. But less informed traders will start to buy every bounce. Yung mga bounce na yan, sila yan. At sa ngayon, para sa akin, nangingibabaw pa din ang mga sellers hanggang walang market sentiment shift dito. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.